Cameras rolling. Yo yo yo, today is January 1, 2026. Alas 4 or 4:02. Samahan nyo ako sa short ride, mga 30 minutes to 1 hour ride. Wala akong nakakasama ngayon eh. Lahat ng niyaya ko, kung hindi lasing may lakad eh. Ano lang to, kaya naman pinayagan ako kasi hindi ako nagpaalam. Balik ko lang yun noon, yung 9 years ago, nung medyo maganda pa ang mundo. Nakakapag ride pa kami nun eh. Simula kasi nung nag-pandemic, medyo, you know, everything becomes shit. Ay, panggising ah. Yan, wala lang. Bala ko talaga dito, mag-KBM ako. Kaya lang hindi ko alam kung makakarating ako ng KBM ngayon kasi dapat tulog, galing shift. Ngayon naisip ko, pagbigyan lang yung katin ride. Tapos tingnan lang natin kung ano yung New Year situation dito sa Muntinlupa. Tapos diretso ako ng Daang Hari. Try nating tingnan. Ganda ng expressway. Wala pang bayad yan, 4. Pero hindi ibig sabihin walang bayad, pwede na tayong pumasok doon. Well yan, pag-usapan nga natin yung tungkol sa motor pagpasok sa expressway. Well, ngayon ko lang naintindihan na yun lang pumasok eh yun. Stupid ass bitches. Tangina, kung alin pa yung mga walang helmet, yung taga dyan lang. Siya pa yung mga tangang mag-drive ang puta. Anyways, yan yung magiging topic ko ngayon. Pasok sa expressway. Hirap pala mag-isip ng topic pag ganito, no? Yung mga poverty spec na ganyan, mga walang makialam sa iba eh. Wait, very good. Kaya yun naisip ko, sila rin yung gumagawa ng ikaka-discriminate sa kanila eh. Yung mga low displacement motorcycles. Kaya hindi ko rin masisi na hindi na binago yung 400cc and up. Kasi yun yung mga may pinag-aralan, yung medyo mas mataas yung chance na may pinag-aralan yun. Ikumpara dito sa mga naka-underbone scooter. Kaya poverty spec. Yan, ngayon papunta akong Daang Hari. Alalahanin ko lang yung first ride ko. Kasi yung first ride ko, yung pinaka first ride, KBM kami. Yun yung bilis na kami sa 60 nung kapatid ko. Kasi iniisip ko dati pag mabagal, safe. Mali pala yun. Ngayon yan, pag-usapan naman natin yung safety ng speed. Para sa akin, hindi lahat ng mabagal safe. Kasi ganito, isipin mo, i-superlative degree na natin. Yung 20 kilometers per hour, safe yan pag nasa subdivision ka. 20 kilometers per hour below, diba? Pero
Pag nag 20 kilometers per hour ka sa expressway, napakadelikado, 'di ba? Mabagal yung takbo mo pero hindi ka safe. Kaya hindi ko sinasabing mabagal ka, safe. Hindi. Isipin mo, isa pang dahilan para bumilis ka pag umovertake. Pag o-overtake ka, huwag kang pahindot-hindot. Kung o-overtake ka, tira, hindi yung nagdadalawang isip ka, yun yung mas delikado eh, meron ka sa likod. Basta ganito, ang mentality ng defensive driver, hindi lang basta mabagal mag-drive. Dapat iniisip mo rin yung galaw ng ibang sasakyan nakasabay mo. Yun ang mentality, dapat lagi nasa isip mo, ay hindi lang ako yung gumagamit ng kalsada. Kasi karaniwan ng driver ngayon, bago, minsan yung matagal na rin eh. Ang mentality nila ay mabagal. Magbabagal ka, sige bahala ka. Mag-adjust yung iba. Yun, ganun ang mentality ng iba. Kaya delikado nung ganun eh. Yan, hinto tayo dun sa may Shell sa may Daang Hari. Kasi yan yung meet up namin noon. Aalalahanin ko lang. Napaka-nostalgic nung lugar na yun. Binad boy eh, no? Napaka-walang kwenta niyang stoplight na yan. Mas delikado pang huminto ka dun eh. Paano kung may mabilis sa likod eh, na nasanay na yung stoplight na yon ay patay. Napakawalang kwenta ng mga stoplight na yan. Maluwag naman yung kalsada, bakit binubuhay pa? Mas nakaka-traffic pa yun. Ito mo, imbis na naka-andar ka na, meron ako sa likod, delikado pa yun. Ba, ganda nito ah. MG no, parang ganda nung fitment niya oh. Hira yan. Okay, Daang Hari. As of today, wala na yung Honda dun ng Ayala. So, ang sad. Dun ko kinuha yung Brio. Yung Brio na gamit namin nung pumunta kami ng Bicol. May ilaw kalsada, pero walang ilaw yung poste. Nagre-record pa ako as of this moment. May ilaw na ulit sa kabila. Dilim, hindi rin ako makakabilis. Don't be fooled, 80. Ilang yan boy. Malit kasi ako ng maliit na gulong. 80 na tong gulong ko sa harap. Eh andun yung speedometer. Ngayon, hindi na accurate yung reading ng speedometer. May kwento ko lang no, meeting place namin, yung pinakauna kong ride, that is year 2016, New Year na 2017. Bale 2016 ko kasi ito ko kinuha, 9 years old na. Hindi ako tinirik na tong motor na to. I really love this bike. Kahit napakabagal niya, parang naulan. Hey, let's go. Layo-layo na rin ang napuntahan nito. Ayan o, magsi 60,000 na ako in 44 kilometers. Puta na, ambon boy. Kaya nagka-traffic din tong Daang Hari. Gawa niya mga stoplight na yan. Stoplight, tas kukumpuhan mo dito ng bakal. Puta na, ambon talaga. Hindi mo may itago. Hanggang ano na lang tayo, open canal.
Nakasunod na tayo sa washing machine. Unahan natin yung washing machine. Umaambon na. Parang hindi magiging masaya itong ride ko ito ah. Isa pang wala sa Pinoy yung bigaya na gano'n, yung iba pipilitin pa, kaya nangangamatay yung ibang nagmumotor. Naandar ka na ng ganito, wala na ring safe pag nabangga ka, kaya ay putang ina butas. Kaya please isa puso nyo yung be a defensive driver na moto. Kasi isa lang buhay. Sabihin nyo, napapalitan yung mga parts ng tao. Transplant. Hindi interchangeable ang katawan ng tao. Kaya please, be a defensive driver. Mayroong backfire na tune ng mga motor. Tama yung sinabi nung isa na napanood ko. Pura ko doon kasi ganun ako eh. Ang sabi kasi niya, mahilig siyang makinig ng tunog ng exhaust. Pero karaniwan yung mga exhaust, kung kala nila cool, yung mga nagpa-backfire, hindi naman yung tunog ng exhaust may backfire. Dulo na to ng Daang Hari. Umulino na yung kabila. Umulino na to.
kalsado, 60,000 na to eh. Realistic, you're cool, ha? Ha! Ha! You ain't boy! Hindi talaga ako fan nung ganyan tonong, tangina. Eh, last stop ko yung yung pinaggasolinahan namin naman nung nag-ride kami sa AIG. Yun yung first and last ride ng AIG. AIG, thank you for hiring me. Teka, saan na ba yun? Yung gasolinahan. So, open canal na to eh. Pero sige, unang gasolinahan dito. Pangit ng kalsada, isang dilim. KB ang susunod na lang ulit tayo. Ako, pangit na ng kalsada rito ah. Yun. Sige, check ko rin kung ilan na lang yung charge ng battery. Kasi alam ko medyo mahina na rin yung battery nito ni Jerby eh. Well, shout out to my brother from the original mod. Siya yung nagpahiram nitong e-light. Sana maganda yung kulay ng ilaw. Go, barak! Pag nag-T, sige. Pag may nag-T dito, pabalik na ako. That's 30 minutes. At nga, iba na yung kalsada rito. Ang daming... Yan, oh, ay! Pucha! Sorry! Hindi pa pala to, hindi pa pala yun yung open canal. Diyan pa sa kabila. Sorry, hindi kasi taga rito. Yun, ito na yung gasolinahan na sinasabi ko. I think I will stay for a little bit here. Pwede palang ikot na lang ako ng Bacoor. Ano, uwi na ako. Well, let's go back. That's 30 minutes of riding. Ibig sabihin 30 minutes na rin tayo pabalik. Okay, we'll be going back now. Ayan o, bang! Ito yung nasa isip ko ngayon na scene. AIG boy, kung nasan man kayo, nag-enjoy ako doon sa ride natin na yun kahit puyat. Nagbigyan ko lang yung katay ride. Yun din maganda pag solo ride mo. Yung pacing nasa sayo, mabilis ka, mabagal, hindi mo makita yung kalsada. Okay lang. Pero pag may kasama kasi hindi mo kabisado yung galaw, lalo na pag yung hindi naman kayo masyadong magkakasama lagi, yung parang naisama ka sa isang grupo ng grupo talaga. Namimiss ko lang. Ako kayo mabagal nyo eh. Wala namang dahilan para magpagal eh. Uy, RS na Brio. Uy, facelifted na yan. Ito lang ayoko sa maalikabok na kalsada eh. Ibig sabihin niya maputik yan pag yung umulan. Imos na ba to o Bacoor? Alam ko Imos to eh. Mga taga Imos, ayusin yung kalsada nyo. Pangit. Okay, sa taas tayo. Kasi pabalik na tayo sa Daang Hari. Ano?
Garrett eh. Hindi pa ito na overhaul mga kaibigan. Isang beses ito na overhaul. Gawa ko kasi yung drain plug na lost thread. Kaya hindi ko masabing overhaul yun. Kasi yung gamit ay isang taon pa lang ito eh. Isang taon pa lang ito noon. Hindi ko malaman kung overhaul na talaga kasi yung internals nito hindi nyo ginamit. Gasket lang yung sinaltan. Pag nakalas yung makina, papaltan mo na. Ngayon ka lang talaga napansin na ay yung mga ilaw natin sa kalsada hindi na yung kulay orange. Kaya ngayon ko lang napansin mga poverty spec. Okay, delikado talaga huminto dyan. Ano, isipin nyo meron ka sa likod, huminto ka dun bigla. Lalo na kung nag hard stop ka at hindi mo napansin na may stoplight doon. Kasi wala naman stoplight doon dati. Diba? So pinapatay na lang yun eh. Kahit pati ano yun, yung umaga, hindi kailangan ng stoplight na yun. Boy, promise. Takbuhan yung kalsada dyan, susod lang pa ihintuin mo. Traffic lang takbo nun. Kasi nawala na yung ulan. Galit pang nabusinahan ko siya eh, pasiring-siring siya. Sorry, gusto ko lang talaga ano, kung ikaw ay may kasama, hindi mo mga gagawa yung ganun, change of plan na pucha. Bad trip sa kanya yun. Kung may kasama ka, ako pala. Okay, Molino. Puta na, ulan na. Uwi na tayo. Uwi na pala ako, change of plans. Ibang hari na ako kasi ito yung pinakamabilis na kalsada. What is the hazards, man? Bilis ng fixer, no? Delikado ngayong manakbo ng ganito yung gulong mo, manipis, nakit na yung pwesto. Ano tamo, isipin mo magbabagal ka rito, napakaluwag, nasa sa gitna ka, mas safe pang bumilis ka at least 60, at least yun ha, sa open kalsada na ganito. Yo, 8 kilometers na lang. I'm on 60,000, man. Banat, banat, banat. Okay, we're back in Katarungan. Kung hindi umulan, nagsapote ako. Shit, mali yung out in out ko dito.
matagal na rin ito. Maynilad, ayusin nyo naman yung gawa nyo. Puro bakal na lang to, delikado yan eh. Delikado rin ng kurbada na yun pag hindi mo kabisado. Yan pa pala isa, pag hindi nyo kabisado yung kalsada, huwag kayong tatakbo nung hindi kayo makakahinto agad dyan sa harap nyo, dahil sigurado delikado yun. Wow, para tayo sa airport. Yan wala ulit nakita to. I am 3 kilometers .7 para sa 60,000 mark. Mileage is just a number. Napaka-smooth pa rin nung takbo. Very very nice. Nga pala, ito si Dogboy. Dogboy yung tinawag ko dito sa RS. This is a Honda RS 125 carb. Ito yung pinakahuling carb type bago nag-release ng Honda RS 125 Fi ang Honda. Sabi nila yung gas consumption mas mababa kaysa sa tipid nung FI, pero sa maintenance doon ka natalo. Sabi mo, wala tong fuel filter, wala tong fuel pump kasi carb pa nga. Sa maintenance medyo doon ako panalo eh. Walang nagpapalit ng air filter nito, spark plug, tapos ako na rin yung nagpapalit ng langis. Sa FI pag nagkaroon ng problema sa ano man, hindi ko alam yung mangyayari, anong gagawin ko doon eh. Okay, kakanan tayo dito sa Commerce Avenue, Ayala, Alabang. Getting old. Sakit na agad nung katawan ko, yun pa lang yung natatakbo. Ito rin, isang walang kwentang stoplight. Sayang yung intersection, nagagamit na sana. Ano yung nag-go? Ito pa, putang ina. Sarado tong gate na to. Oh. Anong manggagaling ditong kotse kung sarado yan? Tapos buhay pa tong stoplight na to, wala rin. Napaka walang kwentang stoplight, di ba? Dapat naka-blinking na lang yan eh. Okay na, ang gwardiya. Sarado na rin ito eh. Buhay! Bas! Okay, dito tayo sa likod, dito sa Jagingan, sa may Westgate. Maganda palang traffic yon. Yung mga walang kwentang traffic rules para dun sa particular na kalsada na yon. Alam ko nakikidaan lang ako, sila nagpagawa nun, pero wala kasi talagang kwenta, buhay. Meron dito yung papunta dun sa park. Bihirang bihira yung kumakanan dun at yung galing dun sa kalsada na yon. Imbis na naka-go na yung mga sasakyan, imbis na maka-go na, nakahinto pa, naghihintay mag-go. Yung red light doon nasa 2 minuto minsan, 70 seconds, 80 seconds. Hindi, kakanan ako dito para diretso ako dun sa galing sa expressway. Road trip talagang malapit lang tong napuntahan ko. Mawala lang yung kati talaga ng sa ride. Mimiss ko na mag-ride simula na nag-pandemic dyan. Tapos I got a 1-year-old kid now. So ang priority ngayon ay yun, siya at trabaho. Hindi katulad noon, trabaho, gusto mo umabsent, absent, sige. Ngayon hindi, can't afford to lose my job, man. Man, ang sakit na nung pet ko ngayon. That is just an hour of ride na wala pang angkas, puta. I'm getting old. This is shit. Oh shit, nalagpasan ako. No. Nalagpasan ako. Dang it. Yeah, 60,000. Oh, chan. Hindi ko napansin. Haha, nalagpasan ako. Tangina. Pucha, segunda na pala yung kala ko naka-tersera na. Nangyayari talaga yun, lalo na pagpaspasan. Nagka-countdown pa ako, 3 kilometers na lang. Takakam, gago, nalagpasan ka. I'm really glad
na ito yung nabili kong motor. Pero sana yung RS150 talaga yung target ko noon eh. Mahal. Gusto ko yun may clutch. Hindi talaga ako marunong mag automatic. Pag kasi di cambio yung gamit mo, kahit ito semi-auto, pag lumusong ka, meron kang engine brake. Yan o, ramdam mo yung kapit ng makina dun sa transmission. Yan yung wala sa automatic na nga nung lumusong kami dun sa park papuntang basement 2. Sabi ko wala yan, bulusok talaga yung motor. Sabi ko dapat talaga natututo yung mga tao ng decambio. Yung iba nasusunugan ng preno gawa ng downhill. Walang engine brake, preno lang. Sarado yung petrol. Oh shit. Sarado rin yung shell. Sarado. Oh shit, sarado nga. Puta. Ito yung papuntang TL Moon, ang aking alma mater. Pucha, wala rin yata yung Caltex ah. Ganyan na lang sa Ba't bukas yung Petron dito? Sa Petron na lang akong papagat. Sarado yung Petron, men. Sana bukas yung putunasan na Shell. Ito yung dating Pepsi. Tapos lumipat dito. Yeah, bukas yung Shell! Woo! Pasbot mo. Wala. Inang yan. Saan tayo papagas? Hindi, na San Pedro. Pag wala, balik na ako. Ay, sarado rin yung Petron, no? Ayan, meron. Teka. Kaya wait lang, baka wala akong dalang pera. Ayan, racing 200. Wala na yan. Hindi na nalulubog. Okay, okay na yan. Thank you. Let's go. Okay, nakarating tayo ng Tunazan para magpagas ng sagad. Rat, Iran. Ay, putang ka naman. Mahal na ng gas, no? Nung binili ko tong motor ko na to, ang unleaded, yung tawagin natin ay unleaded, pero unleaded naman na lahat yan, 36. Kaya yung ganon, yung sagad pula, lungad-lungad na rin yung 100 na yun. Halos doble, di ba? Kasi 69 na ngayon. Tuturo ko naman sa inyo yung Honda na kinunan ko nito. Times has changed in 10 years time. Ang daming na bago. Puro scooter na. Kunti na lang yung mga manual. Kaya hindi naman yung mga tao ngayon. Can't spell man in an automatic, man. Ito, yung Honda na yan. Honda Prestige. Diyan ko kinuha to. So yeah, we're back in City Hall ng Muntinlupa. And yeah, salamat kung nakarating kayo sa part ng video na to. Thank you for watching. Nasa isa na namang walang kwentang episode ng kung ano man tong episode na to. Gusto ko lang i-document lahat talaga yung mga gala namin. Gala ko, gala namin here in Agnes Travels. Kaya please subscribe. Sisikatin ko tong channel na to kasi nawawalan na ako ng pera. Sige, peace out, man! Far from sight, as far as we go, through the darkest night, I hope it brings you peace of mind. I know we'll be alright.